Sunday to everyone. We are here standing in the presence of the Most High, and we are His people, redeemed by His blood. We are rescued from death by His love, and we will give Him praise. There are no words good enough for Him, but let us express our highest praise. We will lift up our voice, and we will sing from our hearts and with all of our strength. Those from every tribe and tongue, we are your people,
the Word of God. Let's welcome our senior pastor, Pastor Abraham Malayo. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga kapatiran natin sa kanilang mga tahanan. Ito po ay ating pampitong pagkakataon na ibahagi ang salita ng Panginoon through online, through internet. Langin po natin na tayo ay nasa mabuting kalagayan at kayo ay excited na mag-aral ng salita ng Panginoon sapagkat ito po ang natatanging bagay na makakatulong sa atin lalo na sa ating kapanahunan. Sa umagang ito mga minamahal ay aking pong ibabahagi ang salita ng Panginoon about the faithful God, and we will focus on the reasons in trusting God at all times. Mga rason kung bakit kinakailangan na ating pagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Madaling magtiwala sa Diyos sa panahon na mabuti ang ating kalagayan, sa panahon na maraming pera, sa panahon na maraming pagkain, sa panahon na malusog ang ating mga pangangatawan, sa panahon na mukhang walang problema. Bagamat sa mundong ito, palagi pong mayroong problema ang buhay. Lalo na sa ating kalagayan ngayon na mayroon pong tinatawag na pandemic, ito pong ating COVID-19. Ito po'y isang virus na nagdulot ng kahirapan sa lahat ng mga tao. Subalit noong nakaraang linggo ay ating pong pag-aralan ang COVID-19 na ito po ay trumpet call ng ating Panginoon upang sa ganon tayo po ay magising at maniwala that the Word of God is always, what is that letter say? Credible. Credible po ang salita ng Panginoon at ganoon din po dapat ang obedience ay palagi po nating itataguyod. At ganoon din po dapat maniwala tayo na ang buhay ng tao ay vulnerable at paniwalaan din po natin ang tinatawag na integridad ng pagiging Diyos ng ating Diyos at patuloy po nating paniwalaan that finally God allowed this COVID-19 for our deliverance for spiritual revival. Sa umaga ito tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at nandito pa rin po tayo sa Book of Hebrews na itinuturo ng writer na si Kristo po ay superior. At ganun din po, ang Kristyanismo ay superior po sa lahat ng mga pananampalataya. Dito po sa Hebrews chapter 6 verse 10 ay sinasabi po ng banal na kasulatan, babasahin ko po sa wikang English, "For God is not unjust. He will not forget how hard you have worked for Him and how you have shown your love to Him by caring for other believers, as you still do." Kaya, anong dapat daw natin gawin? Patuloy po tayo na magtiwala sa Panginoon. Ang Hebrews 13 verse 18 po, ito din po ang sinasabi, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. So, do not be attracted by strange, new ideas. Your strength comes from God's grace, not from rules about food which don't help those who follow them. Patuloy po tayo mga minamahal sa ating pag-aaral, pero ang focus po natin ngayon ay nasa chapter 1, chapter 13 ng Book of Hebrews, at dito natin makikita ang mga rason kung bakit tayo ay patuloy na magtitiwala sa ating faithful na Panginoon. Tayo po ay magtitiwala sa ating faithful na Panginoon dahil ang ating pong Panginoon ay palaging totoo. Totoo siya sa kanyang mga salita, totoo siya sa kanyang mga characters, at totoo siya sa kanyang mga pangalan. At siya po yung ating pag-aaralan sa umagang ito, ang mga pangalan ng Panginoon. Actually, mayroong 8 compound names ang Panginoon, subalit tatatlo po lamang yung ating pag-aaralan sa umagang ito. At yan po lahat ay magpapasimula po sa tinatawag nating JRS,
JRS po yung ating pakakatandaan. At una po na rason kung bakit tayo po ay dapat magtiwala sa ating Panginoon sa kahit anong pagkakataon, sa kahit anong situation, lalo na ngayon, dapat tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Una na rason, mga minamahal, it's because God is our Jehovah Jireh. Kapag sinasabi po natin Jehovah Jireh, pinag-usapan po dito ang pangalan ng Panginoon na ang kahulugan po ay supplier. Hebrews chapter 1, verse 3 to 4, ay makikita po natin na ang Panginoong Jesucristo ay nag-provide po sa atin ng kaligtasan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa cross ng Kalbaryo. Para sa ganon, maipahiwatig ng Panginoong Diyos ang kanyang pagmamahal, dakilang pagmamahal ng Diyos na Ama sa atin. Kaya maliwanag po na sinasabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life." Yan po ay patunay, ang kamatayan ng Panginoon Jesucristo ay patunay po na mahal tayo ng Panginoon. Ang pag-provide ng kaligtasan ng Panginoong Diyos doon sa cross ng Kalbaryo ay patunay po na mahal tayo ng Panginoon. Ang lahat ng tao ay mahal ng Panginoon. Ang lahat ng tao sa buong daigdig ay mahal ng Panginoon. Mga minamahal, kaya gusto kong sabihin sa inyo na huwag tayong magulumihanan, huwag po tayong matakot sa panahon na mayroon tayong mga pangangailangan na physical or material or financial, whatever needs we have. Let us simply put our trust unto God sapagkat siya po yung ating Jehovah Jireh. Ito po'y isinalarawan o inirecord po sa banal na kasulatan in Genesis 22 nang ang ating pong ninuno na si Abraham, the father of faith, ay sinubok po ng Panginoon sa pamagitan po ng pag-utos na kanyang iaalay ang kanyang bugtong na anak na si Isaac. At si Abraham naman po, bilang isang marunong na makinig, isang tao na marunong makinig sa tinig ng Diyos, ay sinunod niya ang tinig ng Diyos at kanya pong ibinigay, kanya pong ini-offer ang kanyang bugtong na anak si Isaac. At ang nangyari nga nung sila'y paparoon sa bundok para ialay niya si Isaac, nagtanong si Isaac sa kanya, "Father," or siguro tatay or dad, "nasaan yung ating tupa na ating iaalay para sa ating Panginoon? Nandito na ang kahoy, may apoy na tayo, nasaan na kaya?" Ang sabi ni Abraham, "God will provide." Subalit, ang iniisip ni Abraham, kung kanya mang iaalay ang kanyang anak in obedience to God, God will still resurrect Isaac. Subalit ang nangyari, noong kanya nang ialay, kanyang kakatayin na si Isaac, ang nangyari ay, sabi ng Panginoon, "Abraham, don't harm your son." At paglingon niya, andoon ang isang tupa, kapalit ni Abraham. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, "I am your God that provides." It means Jehovah Jireh. Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga minamahal, na sa umagang ito, ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Yun po, sabi ng Panginoong Jesucristo, ang banal na kasulatan, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. That if God provides in the past, still today, He is the God that provides. Maaring sa iba't ibang kapamaraanan, but I tell you, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. He will always supply, mga minamahal. Yun nga, sa pagbiyahe ng mga Israelites from Egypt to Promised Land, in 40 years, in a daily basis, sila ay sinuplayan ng Panginoon ng mana. Hindi sila nagtatrabaho. Lalo na kaya kung nagtatrabaho. Of course, sa ngayon, mahirap po ang pagtatrabaho sa buong daigdig. Ang nakatatrabaho lang ngayon ay mga mangilan-ilan lang. Kasama na kami doon sa mga nagtatrabaho. We are considered frontliners. Yun nga lang, medyo mas madali itong sa amin ngayon sapagkat nagre-record lang. Babantayan na yung aming mga sinasalita, no? Pero
ang gusto kong malaman po ng bawat isa, na ang Diyos na ating pinagkakatiwalaan ay mapagkatiwalaan sa lahat ng panahon, sa kahit anong kalagayan. Hindi tayo dapat nagugulumihanan sapagkat ang Diyos na ating pinaglilingkuran is Jehovah Jireh, mga minamahal. Let us therefore put our trust to the living God who provided for our eternal security. Jehovah Jireh, He is our provider. Kaya kilalanin po lamang natin ang ating Panginoon. Pangalawa po na rason kung bakit tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon sa lahat ng kalagayan, even in the situation that we have right now, we have to put our trust to God. It's because He is our Jehovah Rohi. Sa Hebrews 13 verse 6, sinasabi po, "The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me." Dito po, sa mga talatang ito, mga minamahal, ay napakita ng writer sa kanyang mga readers na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran, lalo na ang Panginoong Jesucristo, na ipinapakilala, ni-reintroduce ng writer sa kanyang mga readers, ay si Kristo ay isang Diyos na nagbibigay ng natatanging pag-iingat. Dito ay makita natin that our God, the Lord Jesus Christ, is our Jehovah Ruhi, which means shepherd. Shepherd po, mga minamahal. Ano po ba ang ginagawa ng shepherd? Sabi po ng mga Bible dictionaries na ang shepherd po, mga minamahal, ay like for instance, sa buhay ni David, ano po? Ang shepherd po ay isa pong provider ng pagkain ng mga tupa. At dahil yung tupa ay hinahabol po yun, hinahanap po yun ng mga tawag nito, mga leon, tigers, at iba't iba pang mga hayop para kainin nila, ay ang shepherd ay naging protector din po. At hindi lamang protector, ay may director pa sapagkat iginagay nila ang mga tupa. So, hindi tayo dapat matatakot, mga minamahal. Kasi sabi nga po ni Apostol Pablo in Romans 8:31, "If God is for us, who can be against us?" Now, maling sabihin niyo, Pastor, ang kalaban natin ngayon ay hindi tao. Yes, it's true. Virus po. Pero kung ito may pinahintulot ng Panginoon sa atin, hindi tayo dapat nagugulumihanan sapagkat God is in control. God is in the throne. He is sovereign. Ang mahalaga po lamang, tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya at paniwalaan po natin siya na siya po yung ating good shepherd, siya po yung ating protector, provider, at ganoon din po ng ating direktor. Kinakailangan po lamang na atin siyang sundin, mga minamahal. Pangatlo na rason, bakit kinakailangan patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon? It's because our God is our Jehovah Shammah. In verse 5, sinasabi po dito sa chapter 13, sabi po, "Don't love money, be satisfied with what you have, for God has said, I will never fail you, I will never abandon you." Ibig sabihin, Jehovah Shammah, that means omnipresent. Of course, God is always omnipresent, but here we are right now, na sinasabi na banal na kasulatan na tayo ay sasamahan ng Panginoon with His abiding presence. The Jewish Christians were unsettled with their situation due to the Jewish community who were convincing them to go back and embrace Judaism. The writer told the Jewish Christians that besides the superiority of Christ being the Son of God and our high priest, God promises to be with them all throughout the ages. That God will be with them no matter what will happen. Yan po ang kagandahan, mga minamahal, ng ating Panginoon. Ito po ay nakarecord sa Book of Exodus.
tungkol sa nung ang mga Israelites ay nagbibiyahe for 40 years from Egypt to the Promised Land, na ang pangako ng Panginoon, sila ay sasamahan ng Panginoon, sapagkat sabi ni Moses, Panginoon, hindi kami lalakad without you, without your presence. Kaya nangako ang Panginoon, sabi niya, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. And here we are right now with Jehovah Shammah, na during the daytime, kapag sila ay nagbibiyahe, naglalakad sila, ay ang Diyos kasama nila sa pamagitan ng tinatawag na cloud or pillar of cloud, para kanilang napakalaking umbrella. At kapag gabi naman, mayroon silang pillar of fire. Ganon ka-powerful ang ating Panginoon. More than 2 million Israelites ang nagbibiyahe, pero kaya ng Diyos lagyan ng payong ang lahat. Na ibig sabihin, again, the presence of God had protected them, nag-protect sa kanila. Sa ating kalagayan ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na ang ating biyahe ay sinasamahan ng Panginoon. Kaya di tayo dapat nagugulumihanan, mga kapatid. Kinakailangan po lamang natin, sabi ng banal na kasulatan, na gawin ang tama. Kapag ginagawa natin ang tama, huwag tayong dapat matakot, sapagkat nothing that God will withhold to them who do what is right. Kapag tama ang ating gagawin, sumunod tayo sa government. Of course, higit sa lahat, kinakailangan unahin natin ang Panginoon. Higit sa lahat, gawin natin masaya ang Panginoon sa panahong ito. Yes, it's good to make ourselves happy sa panahon na magulo ang palibot, kapaligiran. So bakit dapat alam natin na dapat sa panahon ito gawin natin masaya ang Panginoon? Huwag po tayong mag-isip ng mga bagay na magpapasaya lamang sa atin, subalit hindi nakapagpapasaya sa Panginoon. Noong ilang mga araw bago idineklara ang quarantine, ang ECQ, ang mga tao ay nag-iisip ng kanilang kabisihan. Walang panahon sa salita ng Panginoon, walang panahon sa panalangin, walang panahon sa pagpunta sa simbahan. Maging ang mga pumupunta sa simbahan ay nagmamadali sapagkat naghahabol ng kanilang mga schedules at trabaho. Subalit sa gayon, ito ay pinahintulot ng Panginoon upang sa gayon tayo ay magsing sa katotohanan na the God that we serve is also a jealous God. Subalit, pangako niya, sabi niya, hindi niya tayo pababayaan. He will supply our needs. So stop worrying. Pangako niya that He will save us or protect us. Pangako niya na hindi niya tayo iiwanan because He is Jehovah Jireh, He is Jehovah Rohi, and He is Jehovah Shammah. Mga minamahal, ilagay natin o ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon. He is our everything. He is our supplier. He is our protector. And He is our omnipresent God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, dalangin po namin na iyo pong patuloy na pagpalain ang mga magulang, ang mga tatay at mga nanay na kanilang maisagawa ang kanilang tungkulin bilang pastors sa kanilang mga tahanan, na hindi na pababayaan ang kanilang mga pamilya. Sa halip, Panginoon, ay kanilang bigyan ng espiritualidad ang kanilang mga anak, na sila'y matutong magtiwala, matutong makinig ng iyong salita, matutong sumunod sa iyong mga salita bilang pagtitiwala na kayo ang Panginoon na makapangyarihan. Pagpalain niyo ang lahat, ang buong Jinsan, ang buong Mindanao, ang buong Visayas, ang buong Luzon, ang buong Pilipinas, maging ang buong daigdig. Also, Lord, guide our political leaders to make decisions, O Panginoon, na ang mga tao ay magabayan para sumampalatayang lubos sa inyo. Pagpalain niyo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless us all.